Good morning po. Ako nga po pala ulit si Erwin Sibera ng Art of Play Vlog. So meron naman po tayo ditong property sa Katanawan, Quezon po na may sukat po na 2.2 hectares. Tuhog na tuhog po siya ng Barangay Road. So dito po sa area na pinipistuhan ko to, napapansin po niyo itong area na pinipistuhan ko to, left and right. Ito pong manyug na to. So dito na po yung boundary niya. So ito na po yung pinakang property niya. Yan, tinuturo ko po yan. Yan yung pinakang nasasakupan ng 2.2 hectares. Yan po maraming produkto ng niyog. Tapos kagandahan po nito 100% flat. Tapos itong pinakang right of way po niya. So Barangay Road po ito. Pasok po dito ang ating 4 wheels. Yan, kung nyo mapapansin po, nakamotor lang kami pero pasok na pasok po. Dahil ito po ay pinabutas na dito mismo no, nagbibinta po. Yan, kanya-kanya na po ito na pinagawa ni Kagawad. So dito na po yung property na may sukat na 2.2 hectares. So pinabibinta lang po ito sa atin na napakamura po. Ang papel po nito ay napakalinis po. TCT clean title po ang documents ng property na 1 hectares. So ang kagandahan po nito ay bayad na rin po ito sa amilyar. So buhay na buhay din po ang seller dahil ito po ay TCT clean title na. So di-description na lang po natin yung pinakang produkto po na sinasakupan ng mga nyug dito. So ang nyug po dito ay nasa 350 more or less. Tapos ang mga hardwood po niya ay mahogany. Yan po. Tapos sa baba naman po niya meron din po siya dito source of water. Ang electricity naman po niya dito ay napaka lapit na po dahil sa dulo po nitong Barangay Road na to, naado na po yung pinaka main road na malaki. Tapos naado na po yung pinaka mga poste ng electricity niya. So dito daw po ay magkakameron na rin siya ng kuryente. Gawa ng ipupustihan na lang po yan, diretso naman po sa kabilang barangay. Yan po. Ito na po yung property niya. So flat na flat po na area. So ikutin na po natin. Yan, samahan nyo po ako sa pagpasok dito sa loob ng property. Yan, makikita po natin napakarami po niya produkto ng niyog na sinasakupan. So kalakasan pa po mamunga. Merong mga fruit bearing mangga. Yan, may langka. May mga hardwood na anilaw. So ang kagandahan po nito, napakahaba po ng ating frontage sa Barangay Road. So mamaya po, yan po yung frontage. Diyan naman po ako lalapas sa pinakang Barangay Road po na bagong butas na yan. Iniikot ko na po sa inyo yung pinakang reality po ng property niya. Medyo masukal lang siya pero flat na flat po itong area na property na to. So panalo-panalo po tayo dito sa property na to. So yan, 100% flat po na area. Tapos ang kagandahan, pasok ang 4 wheels. So napakamura lang po nito. Binibigay po sa atin ito ni seller 1.5M. Negotiable pa daw po ng konting-konti lang. So wag naman daw po kababaan ng awad ng mga buyer na mag-i-inquire dito kasi mura na po ito na binibinta nila. Ano po? Napakarami po niyang nilalamang produkto ng niyog at napakarami po ng hardwood. Yan, marami po na hardwood na sinasakupan itong property na 2.2 hectares. So ang kagandahan po nito, malakas ang cellphone signal dito sa area ng property. At meron po tayong source of water dyan. May sapa po tayo dyan sa baba. So hindi lang po natin mapupuntahan gawa ng hindi po siya nakahawan kasino, pero tinuro na po sa atin mismo ito ng may-ari. Nandyan daw po pag palinis to ay kitang-kita na po yung sapa. Kung sa pambahay naman po ng mga hardwood, meron na rin po tayo malalaking kahoy. Marami po tayong kahoy. Sa karamihan po dito na napapansin kong kahoy, yung po ipil na kahoy. Yan, yung po mga buyer na mga kagusto nito, makikita po nyo ang aming contact number sa taas po ng ating screen. Ang WhatsApp and Viber po nasa taas po ng ating screen. So iniikot ko na po ang 2.2 hectares na TCT clean title. Updated po ang amilyar. So location, Katanawan, Quezon. So sa mga buyer po na gusto mag-inquire dito, inquire na po kayo sa screen. Makikita po nyo dyan na number na yan, sa screen na yan, sa taas po. At ang description naman po, para ma-check po ninyo, andyan naman po sa baba po ng ating video. Makikita rin po ninyo dyan yung ating full details po. Ang description. Yan, dito na. So palabas na po uli ako sa Barangay Road. So, ito po yung Barangay Road na pinabutas ni Kagawad. Mismo si Kagawad po yung ating kasama dito. At sa kanya rin lang po itong property na pinabibinta nito. Siya daw po ang nag-request niyan na pabutasan na dito para dumiretso naman po sa kabilang barangay. Tumagos naman po. Yan, sako po yan, kabilaanan. So napakahaba po na
frontage nito. Bali nasa 150 meters yan po. Pasok na po dito ang sasakyan. Dumadaan po dito mga sasakyan na 4 wheels. Kasi diyan po sa may unahan na yan, meron na rin po dyan farm. May nakabili na rin po dyan. Yan, dito na po. Napaka-flat po talaga ng area na 2.2 hectares. So, inuulit ko. Flat na flat po ang 2.2 hectares. 100% flat land. So, meron lang po tayo nag-slope dyan. Yung po may sakop na pinakang ilog. Yung pong ilog dyan, may ilog din po dyan na hindi naman po siya totally malaking ilog. So ilog lang po siya na hindi po siya nagkakate. So panahon po ngayon ng tag-init, August, ito po, pasok na pasok pa ang atin ditong service kung tayo mayroong 4 wheels at gusto po nating i-tripping ang property. So pwede naman po, direct to seller po tayo dito. Yan, ito na po yun, sinasakupan pa niya. Sa 2.2 hectares, mayroong bilang ang nyug na nasa 350 more or less. So marami po dyan tayo mga produkto na hardwood na pwede po natin magamit pang pabahay. Yan po, makapansin naman po nyo talaga yung pinakang reality nya. So maganda. So flat po na area. Yan, napakahaba po ng frontage ito, 150 meters frontage. So hindi ko lang po mapasok. Dito na po ako mismo nagpisto sa pinakang gitna po ng karsada para maikot ko po, napakita po sa inyo yung pong pinakang reality po ng property na pinabibinta po sa atin. Ayan po, napakarami po niyan nyug. So hindi lang po, pag yan po mga kahoy-kahoy na yan, natagkal po natin yan, kita na po natin ang kagandahan po ng reality ng property. So flat na flat po yan, hanggang dun po sa may malaking kahoy na, sa may malatubig po na yun ang boundary. Yan, mapapansin po nyo yung malaking kahoy na tinuturo kong yan, andyan na po yung boundary ng 2.2 hectares. So hindi po tayo mahihirapan kasi ito pong property na pinabibinta po sa atin na 2.2 hectares ay meron na po siyang right of way. Yan, itong po kabila na to, ang kagandahan po dyan sa mga nyug na yan, hindi pa po siya mataas, talakasan pa lang po siya bumunga. So maladami pa po siyang na-harvest dito. Yan po, pinakikita ko na po sa inyo yung pinaka-reality po ng property. So napakaganda po at napaka-flat po ng area nya. At ang kagandahan po, dito na po mismo sa atin na property, tumuhog ang barangay road. Yan po, bagong sudsud lang din po itong barangay road na ito, hindi pa po natatagalan ito sudsudin. So ito daw po ay lagi nilang pinasusudsud, sabi ni Kagawad. Yan po, may mga hardwood, may mga anilaw. Yan, napakaganda po. At napakarami pang produkto ng niyog. Sako po yan, kabilaan po yan. Kung ano po ang frontage dito sa left, yun din naman po sa right. So parehas po, kasi ang kaya naglaging ganun po ang frontage ito, kasi po siya ay sa gitna po siya mismo dumaan. Ito po naman na barangay road na to ay tagkal na po ito sa 2.2, basta 2.2 hectares po ang pinagbibili po dito na sukat ng property. Yan po, palinayin na po yung mga kasamahan ko sa area na yon. So dito na po, ayan, mga mangga dyan, yung langka andyan po sa area na yan. Napakalakas pa naman po mamunga ng nyug at kababaan pa naman po. Saka kagandahan po nitong property na to, so 100% flat. Kung mahinag slope man po ay gagaunti lang, banayad na banayad siya. So konting linis lang naman po yan. Yung mga kahoy naman po na yan ay pwede po natin yan na linisin, at yung mga magagandang kahoy pwede po natin yan itira para yan po ay palakihin. Pero yung mga maliliit po, nauuling naman po yan, maliliit na yan. So hindi naman po mamumroblema daw dito sa mga nag-uuling, kasi pwede mo na daw po ito ipasok para mapalinis. Uling lang daw po ang kukunin ng mga tao, wala nang ibabayad pa. So yan, inuulit ko sa mga mag-interest na buyer nito, inquire na po kayo dyan sa makikita po ninyo number na yan sa ating screen. So napakaganda at napakalinis po ng dokumento. Ito po ay TCT clean title. Inuulit ko po kasi sa mga buyer po, marami po nagtatanong kung ang title daw po ba ay CLOA. So ito po ay hindi CLOA. TCT clean title po. Mismong seller po ang nakapangalan sa titulo, siya na rin po ang nagbibinta ng property. At updated po tayo sa amilyar. Yan. Kung mamumroblema naman po tayo sa pampabahay, meron po tayo dito magagamit ng mga hardwood na pwede po natin gamitin para sa ating pagpapabahay dito sa tabi ng barangay road. So dito po, ito ang pinakang property nya. Iniikot ko na po sa inyo. Talagang 100% flat na napakaganda po ng area nito. Kaya yung mga buyer po dyan na lagi nagtatanong po sa akin ng property na pasukan sasakyan, ito po,
pwede nyo na i-avail itong property na to kasi ito po ay talagang pasok ang pinakang 4 wheels. Hanggang dito po sa loob ng ating property. Sa mga investment, mga retirement na naghahanap ng ganitong property, pwede rin po ito sa mga retirement. Kasi meron po tayong income na dito every 2 months. Meron po tayong produkto ng niyog dito na makukuha na. Dahil marami rin po itong nilalamang niyog. Sa mga investment naman po, pwede rin to. Property na to. Panalo rin po tayo sa mga retirement investment dyan na naghahanap ng ganitong farm. Maganda rin po itong farm ng bakahan. So pwede rin farm ng manukan. Panalo rin po tayo dito. Lagi po silang updated. Pakipindot na lang po yung ating bell button na inyo makikita dyan sa ating screen. So yan po, inuulit ko sa mga buyer po na gusto mag-inquire nito. Inquire na po kayo habang ang property ay napakamura pa. 2.2 hectares, nagkakahalaga po ng 1.5 M. Yan po ang presyo ni seller. Yan po, mismo kasama na po natin sila dito sa pag-ikot po ng property at tinuro po sa atin. Yan. Yan po sila. Napaka-flat po itong area na to. Kaya yung mga lagi natin subscriber dyan, maraming salamat po sa laging pag-abang ng aking mga ina-upload na video sa ating YouTube channel. Thank you for watching.